Magandang gabi mga kahoror. Ako si Marco. Isa akong dating tinderong nagtitinda ng prutas at gulay sa mismong palengke ng Quiapo. Hindi ako naniniwala noon sa mga kababalaghan na ikinikwento ng matatanda. Para sa akin, lahat ng naririnig ko ay kathang isip lamang para takutin ang mga bata o para makabuo ng tsismis na mapag-uusapan ng mga tao. Ngunit isang gabi sa mismong lugar kung saan ako nagtatrabaho araw-araw, naranasan ko ang mga bagay na kahit anong paliwanag ay hindi maipapaliwanag ng siyensya. Sa palengke Buspaw, araw-araw ay abala. Mga mamimili, mga nagtitinda, mga istante ng karne, isda, gulay at prutas. Ngunit kapag sumapit na ang gabi, nagiging ibang mundo ang paligid. Ang masisikip na daan na puno ng tao ay biglang nagiging malawak, madilim at halos nakakaparalisa sa katahimikan. Ang palengke ay parang isang nilalang na may sariling hininga. May amoy ng nabubulok na karne, basang semento at panis na tubig na galing sa mga isda. Ang bawat tunog ng patak ng tubig ay parang yabag ng hindi nakikitang nilalang. Isang gabi Buspaw, matapos ang mahabang araw ng pagtitinda, ako ang naiwang nag-aayos ng mga paninda. Ang iba ay umuwi na. Nasa loob ako ng lumang gusali ng karne section, kung saan malamig ang hangin at may mga nakasabit pang mga kawayan at lambat. Habang nililigpit ko ang mga kahon, may narinig akong humahampas na parang basang tsinelas. Ngunit nang tinignan ko ang sahig, wala namang tao. Ang mga tindahan ay sarado na at ako lang dapat ang nandoon. Doon ko naramdaman na tila may nagmamasid. Habang dumadaan ako sa makipot na pasilyo patungo sa labasan, napansin ko ang isang matandang babae sa malayo. Nakaputing bestida, nakatungo at hawak-hawak ang isang plastik na may lamang parang gulay. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ng kanyang buhok. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa direksyon ko. Nang lumapit pa siya, napansin kong hindi siya lumalapat sa sahig. Nakalutang siya ng kaunti. Ang mga paa niya ay parang basang-basa. Nag-iiwan ng marka ng tubig sa semento. Pero kahit ilang hakbang na ang nagawa niya, hindi man lang nabawasan ang bakas. Pinilit kong huwag tumitig at naglakad palayo. Ngunit habang binibilisan ko ang aking hakbang, parang mas bumabagal naman ang paligid. Ang mga tunog ng palengke ay nawala at tanging malalim na hinga ng babae ang naririnig ko. Paglingon ko muli Buspaw, nasa mismong likod ko na siya. Halos ilang pulgada lamang ang pagitan. Dama ko ang malamig na hininga sa batok ko at ang mabigat na presensya na parang humihigop sa lakas ko. Nagmadali akong pumasok sa lumang storage area ng isda kung saan matagal nang hindi ginagamit. Doon ay amoy panis at bulok ang paligid at nakatambak ang mga sirang kahon at lumang yelo. Ngunit nang humakbang ako papasok, nakita ko na puno ito ng mga nakasampay na basang damit. Parang mga gown na puti.
nakalawit mula sa kisame. Bawat isa ay basang-basa at tumutulo ang malamig na tubig. Sa pagitan ng mga damit, may mga anino ng mga taong nakatayo. Hindi iyon gumagalaw, hindi humihinga, at lahat ay nakatingin sa akin. Doon ko napagtanto na hindi lang pala iisang kaluluwa ang nasa palengke. Marami sila, Boss Pao. Parang mga naiwang espiritu ng mga taong hindi nakauwi. Mga namatay sa karahasan o sa gutom o simpleng naligaw at naiwang nakakulong sa lugar na iyon. Ang mga tindahan, bawat sulok, bawat lumang dingding ay parang nagtatago ng kwento ng kanilang pagkamatay. Nang tumakbo ako palabas, bumalik ako sa pasilyo ng karne section. Ngunit iba na ang itsura nito. Ang mga dingding ay puno ng dugo. Ang mga kawayan ay may nakasabit na bangkay ng baboy at baka na biglang gumagalaw na parang buhay pa. Ang kanilang mga mata ay nakadilat at ang mga bunganga ay bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Bawat piraso ng karne ay kumikilos na para bang may sariling buhay. Nakarating ako sa lumang pinto na gawa sa bakal. Ngunit nang akma ko nang bubuksan, narinig ko ulit ang hinga ng matandang babae. Nasa likod ko na naman siya, Boss Pao. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang kanyang muka. Ang balat niya ay kulubot, nangingitim, at ang mata ay puting-puti na walang itim. Ang bibig niya, Boss Pao, ay nakanganga. At mula roon ay lumabas ang boses ng maraming tao na sabay-sabay nagsasalita. Parang mga tinig ng lahat ng nawala at naiwan sa palengke. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Ang huli kong natatandaan ay bigla akong nakahandusay sa labas ng mismong simbahan ng Quiapo. Pawis na pawis at halos wala ng boses. Mula noon, hindi na ako bumalik sa palengke tuwing gabi. Hanggang ngayon, kahit pa sinasabi ng iba na normal lang ang mga tunog at presensya, alam ko ang totoo. May mga kaluluwa na nakakulong sa Quiapo, lalo na sa loob ng mismong palengke. At kapag nagsimula na ang gabi, sila ang nagmamay-ari ng lugar na iyon.